Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Thursday morning mga idol, no? So ayan So ito ang nangyari kagabi, mga lods, no? Kaya nag-drop yung market, no? So ang ini-expect ng ang previous kasi mga idol is 51.6. So ang ini-expect nila, forecast nila 52 ang ibibigay. So kaya lang ang binigay sa kanila is negative. So mas mababa sa ini-expect. So 49.9 ang binigay. So yun ang nangyari. So drop it like it's hot ang nangyari mga idol. Kaya nag-drop yung market natin. So Bitcoin medyo 100 talagang ano siya kasi from this to this di ba? Dito banda yan mga lods So nung nag-drop siya dito kagabi, marami na liquidate. 104. Ayan mga idol. So alam niyo na yan kung sino yung mga na-liquidate dyan. No, pero bago tayo mag-start ng news natin, alam niyo na, pakilike ang ating video mga lodi. At sa mga gusto ng ganitong content, crypto news, everyday updates mga idol, subscribe na kayo sa ating channel, no? So pinapaalala lang natin lahat ng sinasabi ko dito is not a financial advice mga lodi, no? So ginagawa lang natin to for entertainment purposes and for earning purposes sa YouTube. So ayan mga idol, no? So ito 104 ang pinaka nag-drop siya kagabi, 104 120. So ngayon nasa 104 847 tayo. Balik tayo sa XRP mga lods, no? So ayan. So mag-news na tayo. Umpisahan na natin ang news natin, no? Sa mga wala pang crypto exchange, andyan yung ating BitGet mga idol, no? Sa link sa description. Registered na kayo dyan kung gusto niyo magkaroon ng crypto exchange na medyo malupit-lupit mga lods, ang ating BitGet, no? So umpisahan natin dito mga lods, no, sa medyo bad news. Breaking: President Donald Trump has just signed a new travel ban affecting citizens from 12 countries. This will be effective starting Monday. Most citizens from the following nations will be barred ba yan? From entering the United States. These countries are Afghanistan, Myanmar, Chad. Ano yung Chad? Ngayon ko lang narinig yung Chad Si Giga Chad ba yung presidente dyan? Chad country? Ano yung Chad country? Saan to? Ngayon ko lang narinig to. Sa totoo lang. No? Puro pangalan. Hindi naman bansa Yun. Sa pala? Central Africa. Ano? North and Central Africa, yung Chad pala mga lodi. Sorry hindi natin alam Congo, Equatorial Guinea. Ano tama ba? Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan at Yemen. So, may nagtanong dito mga lodi, which is napakaganda ng sagot ni Grok. Why did he ban those countries and not Russia or China? Sabi dito, the travel ban signed June 4, 2025 targets 12 countries, Afghanistan, etc., Yemen, due to inadequate betting, high visa overstay rates, and terrorism risk pala. Per the White House, Russia and China were included likely due to their economic and diplomatic ties with the US. So ayun lang yung reason, mga lodi, no? Due to inadequate betting, high visa overstay rate. So ayun ang dahilan kung ba't binan. Hindi siya wala siyang kumbaga ewan ko kasama yung ito kasi nakalagay terrorism risk diba? Pero mainit ngayon sa Russia at Ukraine mga lods Medyo hindi ko na news kasi minsan pag nag-news ako ng war nare-restrict ang ating channel. Pero ngayon nakikita ko dito sa X, grabe, si Putin mainit ulo. Mga idol, gaganti siya ngayon, no? Sa Ukraine. So, check na lang natin pag medyo goods ng konti yung news doon, babalita natin. So, ito na nga, mga idol, no? Si James Wynn. Ako, na-lose na naman si James Wynn. Anak ng kamoting kagaw yan. Sabi dito, James Wynn has been liquidated for 240 Bitcoin after partially closing his trade.
James still holds 770 Bitcoin with a $104,000 liquidation price. Ouch! Sabi ni George ng Cryptosaurus. He's not been having a good luck. Winning trades lately. He's not having good luck winning trades lately, sabi niya. Mga idol, no? So, medyo laglag na naman niya yun si Win, mga lodi. No? Sabi dito nga ni James, it would be okay if it wasn't so damn obvious. Who control this market? So, umiiyak na dito siya, nagreklamo na siya. Who controls these markets? Billions of inflows yet price declining. Open up long. Straight away. Hunted and targeted to my liquidation level. Every time, sabi niya, you're all been exposed. Talagang, di ba kagabi sinabi natin, pag inabot to, yung guhit na yon, saan ba yun? Ayan, yung guhit na to, liquidated na siya. So, inabot yan, no, mga idol, inabot siya dito and then nag-pump. Dito, sama na ng loob niya yan, yung pag-abot sabay nag-pump. Parang kinuha ka lang, toink, tas umangat. Pero nag-drop siya ulit para di masama yung loob. Grabe. Grabe yung liquidation. Ang dami niya ng talo, mga idol. Sana para sa mga para kung mahal niya ang community, mag-short na siya. Kasi pag nag-short siya, i-liquidate ngayon siya ng market. So, patataas yung market, di ba? Ganun yun. Mag-short ka na, idol, para matuwa ang marami sa'yo. Ganun yung mangyayari. Tadtarin mo ng short yan, mga lodi. Para masaya tayong lahat. At eto mga lods, medyo delikado to mga idol, no? So dapat tayo mag-ingat, lalo na yung mga nasa open field. Sabi dito, 2025 sees surge in range attacks as weekly average hits 1. Sabi dito, software engineer Jameson Loop shared an alarming trend. 25 range attacks have been documented in the first 21 week of 2025. A range attack is a form of physical coercion in which an attacker uses threats, violence, or even kidnapping to force a victim to surrender sensitive information such as cryptocurrency, private keys, or password. Diba? So, itong mga lodya, parang hindi na kumbaga gumagawa na sila ng kasamaan para makuha yung mismong crypto mo. Pwede kang threats, violence, or even kidnapping para lang makuha ang iyong crypto information, mga lodi. Sabi mga idol, rule number 1, huwag kang magtanong kung ilan ang crypto ng tao. Tinatanong mo, ilan ang crypto mo, ilan ang XRP mo, ilan ang Bitcoin mo, ilan ang Ethereum mo, pre. Ganon. Huwag yun, mga lodi. Rule number 1 yun, huwag kang magtatanong ng ganon, no? Kasi parang sobrang private information nun. Kasi parang tinatanong mo, ilan ang pera mo sa bangko? Parang ganon yung tanong mo dun mga idol di ba? So, ang rule number 2, huwag kang sumagot. Pag tinanong ka lang ganon, huwag kang sumagot. Mga idol. So, ganun lang yun. Mga lods. No? So, dapat lang kung ikaw nagki-crypto ka, maraming may alam na nagki-crypto ka, nako, mas maganda, ka na muna. Lie low. Lie low ka na muna, mga lodi, no? Ganun yan. So, sabi dito, mga lods, eto, medyo malupit to. Magtutuwa yung mga pioneers, no? Yung mga Pi community natin dito. A bold statement from Nicolas, no, yung developers ng Pi Network. About Pi. They never going to go back to credit cards or old cash. Sabi, no, what comes next? Pi isn't trying to be the next flashy DeFi token or meme coin. Sabi, mga lodi, hindi ganun yung gusto nilang gawin. It's trying to be usable, stable, and familiar, especially for people outside the typical crypto circles. No, lalong-lalo na medyo walang knowledge sa crypto. With 60 million users and a growing developer ecosystem, Pi is clearly hitting a nerve, sabi, no? Kasi syempre, ang dami nga namang community ng ng Pi. 60 million users, mga idol, isipin nyo yan. Di ba? Whether or not it becomes the go digital money remains to be seen. But it's focused on accessibility,
identity, and real-world usage. Makes it one of the more grounded project in crypto right now. So, totoo yan mga Lods, no? Medyo, kung babasahin nyo yung white paper ng Pi, promising, no? Medyo promising yung kanilang plano, mga idol, no? So, aralin nyo, hindi ko sinasabing bumili kayo niyan, no? Mag-invest kayo or mag-mine kayo. Ako kasi nagmamine ako nito, pero di ba? Yun, libre lang kasi yun eh. As Nicholas put it, they're never going back to credit cards or old cash, no? So they go to mga Lodi, full digital na. Mga idol, no? Ayaw na nila ng old cash, no? Old fiat or old credit card, parang ganun. So digital na tayo ngayon. So ganun yung plano ng Pi Network, mga Lodi, no? So good news 'yan syempre sa mga Pi holders, sa mga pioneers at mga nagmamay ng Pi, ng mga tito, tita, lolo, lola natin, mami, mami natin. Kasi sa Pilipinas, halos mga mami na o medyo may edad na yung nagmamay ng Pi. 'Di ba? Sila yung mga may grupo na sila, nagpapalitan ng Pi, ganyan. So may mga product sila na binibenta. I don't know kung ano yun, mga idol. Sila dagdagan nila ng usage yung Pi, no? So ayun mga idol, no, good news to. Na kumbaga, good news na sinabi to ng developers nila, na mga Lodi. So ayan. Tapos ito, punta tayo sa Shiba Inu. Ang ganda kasi ng chart ng Shiba Inu kung tutusin, no? Kung ikaw is magaling mag-TA o isa ka sa mga veterans na technical analysis. Analyst Whale Guru si Shiba Inu pumping like crazy next week if this level hold. Mga idol, analyst din nagsabi nito, hindi ko sinabing mangyayari to o hindi niya sinabing magpa-pump to. Kumbaga, pwedeng mangyaring mag-pump pero hindi yun 100% sure, okay? So hindi ko sinasabing bumili kayo nito, mga Lodi. So ang ganda lang ng sinabi niya rito kasi a notable market analyst shares a Shiba Inu chart showing potential for a bullish rally next week, especially if key support holds. Shiba Inu experienced notable price movement this week, with the token initially dipping on 0.40123 by June 2, after starting the week above 0.4014 despite of recent 8.04% decline over the past week. There is growing optimism among analysts, with some predicting a potential upward surge, no? So ayan mga Lodi, no? O sa mga naghahanap ng news ng Shiba Inu, sa mga partnership o sa mga events, parang wala pa ako nakikita. Pero sa chart, maraming nagpo-post nito. Hindi lang to marami akong nakita na post na nag-bullish sila sa chart ng Shiba Inu. At syempre hindi lang sa Shiba Inu mga Lodi, pati sa Doge. No, ayun yung nakita natin dito na bullish sila sa mga chart, no? The Doge chart, no one is talking about. The Dogecoin macro chart tell it all. Since 2014, Doge has followed algorithmic channel almost to perfection, bouncing between two parallel trend lines with each major cycle, creating exponential gains, no? So parang ganito lang mga idol, no? Paulit-ulit niya lang ginagawa, mga Lord, sa history, no? Pagdating niya dito sa 1, and then magpa-pump siya number 2, and then consolidation number 3, then pump. So ganun. So ngayon nandun ulit tayo mga Lodi sa 1, number 2, number 3. Andito kasi tayo ngayon sa number 3 mga idol eh. Eto wala pa to. Hindi pa to napiprint, mga Lods, no? So andito pa lang tayo ngayon. Kumbaga sa history nandito tayo. Ayan. So may chance pa na makapagbodega bago lumipad. So ganun yung sinasabi dito ng chart na sinabi ni Bitcoin Census, mga Lods, no? So sabi dito, this isn't just a meme coin hype, it's a 10-year plus year structure showing algorithmic growth and precision cycle. Don't sleep on the chart, the whales are watching. So syempre ganun talaga yan mga Lodi, yung mga whales galawan na nila yan mga Lodi. No, na pag may mga magagandang bullish pattern, medyo dun sila nagpupunta. So check nyo kung ano, pero hindi ko sinasabing bumili kayo mga idol
not financial advice always, mga Lodi. Ayan. So, dito na tayo kay Kenny Nguyen. The California Assembly has passed as Bill 68 to 0 to allowing the state to receive payments in digital currencies. The bill is now heading to the Senate. So, sa California, mga idol, yun na, no? Passed bill allowing the state to receive payments in Bitcoin and digital currency, sabi rito mga Lodi. So, hindi lang Bitcoin, no? Digital currencies din, mga idol. So, good news yan. Siyempre, adoption yan, eh. Diba, ina-adapt na yung ating cryptocurrency ng mga state. So, napakalupit niyan. Hindi lang state, lahat pa ng mga bansa, mga idol. Iba't iba. Diba? So, sabi dito mga Lodi, the United States of America is going to upgrade its payment system. So, ano kaya? Ano kaya ang gagamitin nilang payment system, mga Lods? We have broad agreement, Kaylee, with respect to the content of this stablecoin legislation, My Genius Act. And this is going to, I think, take us into the 21st century in terms of upgrading our payment systems. It's going to have very desirable effects, taking the U.S. economy into the digital assets arena, keeping innovation here, lowering risk here in America, and putting in place guardrails that will protect consumers, because every one of these stablecoins will be backed up dollar for dollar with U.S. treasuries. Very positive outcome here. We've got very strong support. We have broad agreement, Kaylee, with... So, ayun, mga Lods, no? Kumbaga, nandyan na eh. Papunta na tayo doon sa transition, no? From old technology to new technology. Parang ganoon na yung mangyayari. Sa payment to, sa payment, mga Lods. So, sa financial system. So, magbabago na siya, mga idol. So, ang tanong, sino kaya ang gagamitin nila? O ano ang gagamitin nila pagka ganun? O, ito naman, news. Ripple, Chris Larsen is donating 9.4 million to boost SFPD's surveillance unit and taking over as a sub-landlord of their new HQ power move. XRP isn't just a token, it's an empire in motion, sabi niya rito, no? So pa-donate na lang yung mga developers ng ng Ripple, mga idol, no? So yung sa tanong natin kung ano kaya yung gagamitin nila, mga Lodi, medyo nagkaroon ng malupit na kaguluhan yung nakaraan. Kilala niyo ba si Vincent Scott, no? Si Vincent Scott, nagpunta siya sa XRP Las Vegas and sinabi niya doon na kinausap niya si David Schwartz, tinanong niya yung pinakamalupit niyang tanong, 'di ba? So marami nagsabi sa kanya, kalokohan 'yun, sinungaling ka. Hindi mo tinanong, walang video eh, 'di ba? Hindi mo binidyohan. Kung totoong ginawa mo 'yun, dapat binidyohan mo. So hindi niya tinanong, hindi niya kasi binibidyohan. So maraming hindi nagtiwala, maraming hindi naniwala sa kanya. So nag-call out siya ngayon, mga Lodi, no? Sabi niya rito, well, certainly are at a crossroad here. Okay, so those that say I am lying, or let's take it with a grain of salt, sabi niya. Or I am pulling their leg. Let's make a deal, a test of character. Repost and like this so we can get Joel Katz o si David Schwartz to, mga Lodi, no? To kindly affirm that this happened. O yan, nag-call out siya, no? Sabi niya, parang sinabi niya na, boss, comment ka naman, sabihin mo na talagang nag-usap tayo. Para akong siraulo dito. Tawag nila akong sinungaling. Sabi niya gano'n, no? So sabi dito, mga Lodi, no? Ang ganda kasi nag-reply mismo si David Schwartz. So dito pa lang, mga Lodi, ang tindi na nangyari. Kasi 'di ba, kumbaga pinatunayan na agad ni Vincent, mga Lods, na hindi siya nagsisinungaling. So, sa mga susunod na news o kung ano man yung sasabihin niya, magkakaroon na ng kumpiyansa, halos 100% na hindi siya nagsisinungaling sa mga sinasabi niya. 'Di ba? So kasi parang may doubt pa sa kanya nung una. O ngayon, ito na, nag-reply na si David Schwartz. Sabi niya, I did say that you could consider the XRP ledger together with other things Ripple has built to be a financial system, mga Lodi. Sa tingin nyo, ano kaya yung gagamitin nilang financial system na bago? Yan. I hope over the next few years it can provide a significant fraction of the financial services that people need every day, from payments to investment to loans. Sabi dito, no? So ang lupit niyan. So nag-thank you siya, no? Thank you very much, man, for the affirmation. No, ayan, mga Lodi. So ang tindi niyan. Alam ko may nag-comment pa rito sa iba, ayan, no? So,
Ripple will likely become the first but not the last decentralized bank and financial institution. Let the whole banking system crumble and usher in a people per system. The bank and the shady characters behind them have been pleasing humankind for centuries. No, so ang tagal na. So kailangan ng palitan 'yan, mga idol. No, so nag-reply din dito. So may nagtanong kasi dito si Ricky Tan. Ricky Tan, parang familiar 'to ah. Kalaban sa ano 'to? Kalaban sa ano ba palabas ni ni Jackie Chan tsaka ni Rush Hour. Ayan oh. Si Ricky Tan. Antindi nyo na. So, nagtanong si Ricky Tan. Chinese yan, ha? So, really, it's the asset on its ledger we should be looking at more so than just ulitin ko nga, bakit nabasa ko? Ulitin natin. So, really, it's the assets on its ledger we should be looking at more so than just XRP. I'm starting to lose my mind a bit, sabi niya, no? Sabi dito, nag-reply ulit si David Schwartz, mga lodi, no? The XRP ledger is more than just XRP. There are stable coins. There will be tokenized real-world assets, mga idol. Ayun yung pinaka matindi din dyan. Natotokenize niya yung mga real-world asset. Loans of all kinds of things. A DEX doesn't work with just one asset. But XRP has a privileged place on XRP ledger, mga lodi. No? It's the only asset that any account can receive. It's the only asset without a counterparty. Pathfinding checks for XRP liquidity first. No? Auto bridging makes offers to and from XRP more likely to be taken. It's the only asset you can pay transaction fees with. No? So parang XRP kasi yung magiging bridge, mga lodi, no? Sa lahat ng pwedeng mangyari. No? The question to ponder is how much value XRP ledger can generate and to what extent that can turn into XRP value. Ano tama, no? Ano ba yung kayang gawin ng XRP ledger? O ano ba yung gano'n niya kalaki ano yung value ng XRP? That's very hard to do. That's very hard to do though, sabi niya. For example, it's very hard to know how much XRP's value today comes from XRP ledger's value. Ayun yung sinabi niya rito, no? So parang ganito kasi yung mangyayari diyan, mga idol, no? Ito yung hinalimbawa ni Vincent. Sabi niya, I have often used the rap analogy to think that XRP and XRP ledger as a gamble machine and all the stable CBDC tokenized asset on the ledger as just gambles in the gamble machine. The more we have, the more transaction have the opportunity to occur. So parang ganito, mga lodi, no? Halimbawa, eto ano bang bansa to? Basta yan. Ito. Halimbawa lang mayroon siyang sariling dollar o mayroon siyang sariling currency na nagkakahalaga ng 1,000 pesos. So dito, meron din currency to na sarili, nagkakahalaga ng 1,000 pesos. So, yung 1,000 pesos niya, dadalhin niya muna dito, dadaan muna yan kay XRP and then magiging 1,000 pesos na neto yan. Magiging currency niya na, no? Parang dito siya muna dadaan and then magiging currency niya na in 3 to 5 seconds, real time. Ganun kabilis yun, mga idol, no? Parang ganun yan. Chung, 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 ganun. Ito yung magiging daanan, bridge siya. Ganun. Ganun yung sabi. Pagkakaintindi ko kung mali ako, di mali. Ganun, sorry. So, ayun, grabe, no? Grabe yung news natin ngayon, mga idol, no? Lagi na lang tayo mag-ingat, mga lodi, no? At si James Wynn, di natin alam kung ano yung susunod na move niya. Sabi ko nga sa kanya, mag-short naman siya para mag-pump naman yung market, no? So, yung sinabi dito ni Nico, ano pangalan nun? Nicolas, no? Si Nicolas, yung nakalimutan ko apelido nito yung developers ng Pi at syempre yung mga chart ng Doge at SHIB, no?